Tahimik na pinanood ni Rafael ang paghuhugas ni Axel ng kamay upang tanggalin ang dugo sa mga iyon. Binalikan niya sa kanyang isip ang lahat ng nangyari sa kanya sa maghapon, lalo na sa nakaraang 2 oras. Halos hindi pa rin siya makapaniwala. Sumulyap ito sa kanyang mukha at nagtama ang kanilang mga mata. Nag-oobserba ang mga ito, pero anuman ang balak nitong sabihin ay naudlot ng pagkatok sa pinto. "Come in," ang tawag nito. Pumasok si Rourke sa restroom. May dalang paper bags. "I took a few things from Miranda's closet. I hope this will fit," sabi nito habang pinapatong sa tiled counter ang dala nito. "She sent a few items for you too," sabi nito kay Axel. "Thanks, Rourke." "Salamat," sabi niya sa pagaw na tinig. Nagsisigaw siya kanina, ni hindi niya namalayang napao siya. "Anytime, pare," sabi ng lalaki. "Are you okay?" "I'll be fine." Saka niya biglang naalala si Mayan. "Rourke, ang kapatid mo." "She's home and having a tea." "It was thoughtless of me to invite her tonight. I shouldn't have." "Don't worry about it. Hindi na bago ang ganitong sitwasyon sa kanya. Because of the nature of the business that we manage, she was wearing sa vest too." Bago pa siya makareact doon, muli na nitong kausap si Axel. Agent Prof just came in. Hinihintay niya si Rafael sa isang sa mga holding rooms. Everyone else is in brainstorming. Nagde-debrief si Chief. "Okay." Sandaling tumingin sa kanya si Rourke. Saka ngumiti bago ito muling lumabas ang restroom. "Mukhang kailangan ko na ng kaibigan mo, Axel." Marahang sabi ni Rafael sa kanya pagkaraan ng ilang sandali pagkaalis si Rourke. "It's okay. Hindi naman ako kasama sa debriefing. Hindi ako kasama sa team na naka-assign sa kaso mo." "Hindi ka... Why were you there then? You could have been killed." Pagtatama niya sa sinasabi nito. "Nagkataong narito ako when Kenneth asked for the emergency backup. I'm trained, Rafe. I know what I was doing." "So, tama ako. This is the reason why you left the stage," sabi nito. Hindi na siya nagtangkang tumanggi pa. He had seen and heard a lot in the van. Nakarating na rin ito roon sa Black Bureau headquarters. One could never call Rafe an idiot. She was not going to be the idiot and treat him like one. "You can change your clothes in there." Tinuro niya ang isa sa mga cubicles. "As away, magbibihis ako rito sa kabila." At ibinigay ni Rito ang bag na naglalaman ng damit na pinahiram nito ni Miranda. Pumasok siya sa cubicle but he did not move from the sink. Pinatong lang uli nito ang bag sa ibabaw ng tiled counter na nagsimula itong magkalas ng botones sa sulot ng long sleeve shirt. Nahubad na nito ang dinner jacket na may mantsa ng dugo at nakapatong din doon sa counter. Isinara niya ang pinto ng cubicle bago ito makapaghubad ng pantaas. "Who's Prof?" Tanong nito habang hinuhubad din niya ang kanyang lace top. "Our in-house psychiatrist," ang sagot niya. "Ah, a shrink. And what do they call you?" "Chameleon," ang sagot niya. All sounds of movement ceased from outside. "Chameleon?" Bahagya siya napangiti sa nadinig na matinding interes sa tinig nito. "I do disguise. Pwede akong maging lalaki o babae. Umarteng kahit ano. Kung anong kailangan sa misyon." "Alam ito ni Ninong?" "Yes." Hinubad niya ang kanyang slacks at isinampay sa taas ang pinto ng cubicle kasama ang kanyang pantaas. Sa kanya ito isuot ang casual dress na ipinadala ni Miranda. "And he knows how dangerous this work is?" "Yes, it was my decision, Rafe. Nirespeto niya ang desisyon ko." Ilang sandaling katahimikan na nagdaan. Idinaas niya ang zipper sa gilid ng damit and she gathered her things para lumabas. Nakabihis na ito nang lumabas siya. Tumayo silang dalawa sa harapan ng salamin. He was looking at her as if he didn't know her. "I'm still the Axel that you knew, Rafe." I don't think so." "Why not?" "Pwede ka magbago at ako hindi." Nainis niyang tanong. "Well, I didn't you could be any cooler, I admit." "Bakit?" "Dahil may trabaho ko na matatawag na panlalaki?" Dahil naintindihan ang isip niya ang kasasabi lang nito at natigilan siya. "What did you say?" Unti-unti itong ngumiti. "I said I didn't think you could be any cooler. As in cool, then cooler.
I know it sounds like the temperature, but what I meant is, I know what you meant. Hindi ka, I mean, it's okay with you? Na isa kang lakomando na alias, gumawi ito. What the hell should I expect? Our lives led us to face certain choices. I can understand why you choose to do what to do because of what happened to your mother. Hindi siya makapaniwalang napatitig dito. Thank you. Nagulat ito. Why? For understanding me. What's not to understand? Nakakunot itong tanong mula dito. Mukha itong ignorante, mukha itong cute. Napangiti na lamang siya at namalaya nang yumayakap siya rito. Thank you, Rafe. Sandali lang at nayakap na rin ito sa kanya. Inangat niya ang kanya mukha rito at inangkin nito ang kanya mga labi sa maalab na halik na gusto niyang maulit ng maulit. Sa halik na iyon, niya naramdamang tuluyang umalpas ang natitira pang takot na dinulot sa kanya noong hindi pa niya alam kung injured ito o hindi kanina. Lumiyad siya para lalong idikit ang katawan niya sa mainit nitong katawan. To where she felt she belonged, in his arms, in his embrace, to him alone. Humihingal itong nagangat ng ulo. I have to thank your friends for what they did for me at si Kenneth. Okay, let's go check on him. Well, talk later. Anito bago siya binitawan. Mas marami pang pangako ang inilalahad ng mga mata nito. Lalong nag-init ang kanyang mukha. Sige, we'll talk. Yumukoy ito para mabilis siyang halikan sa kanyang bibig bago ito tuluyang lumayo. Nilagay nila sa mga bag ang mga may mansyang damit. Lumabas na siya ng restroom. Pagkatapos i-check ni na Rafi at Axel si Kenneth sa white room at matuklas ang stable na ito, saka lang sila nagtungo sa briefing room. Ayun ang naalala ni Rafi na sandali na talagang sineseryoso na niya ang sitwasyon niya. He was grateful that Kenneth was okay. Hindi na niya balak malitin pa ang death threats na natatanggap niya mula sa mga sandaling yun. Ang mga agents na sumaklolo sa kanila sa restaurant ang naroroon kasama ang tinatawag ng mga itong Chief Eagle. Eagle must be a code name. The man looked slightly familiar but he couldn't place him at first. Nakinig na lang muna siya sa sinasabi ni Rourke na mukhang leader ng team. Ang huling letter na dinala ni Axel sa lab ng mga ito ay malinis at walang prints. Ang mga nahuling nagtangkang pumatay sa kanya sa restaurant ay binayaran lamang gamit ang isang middleman na mga sandaling iyon. Nasa kustudiya na rin ng mga ito. Ayon sa middleman, hindi nito kilala ang nag-utos. Binayaran daw ito ng 50% at ibibigay rito ang kalahati kapag kumalat sa dyaryo kinabukasan na patay na siya. The plan is this. Ilang dyaryo bukas ang magbabalita ng kamatayan mo. Sabi sa kanya ni Rourke. That way, matutuloy ang pagbabayad ng salapi at doon natin siya hulihin. What about my parents? Kasama ba sila sa magkukunwaring patay na ako? Nag-aalala niyan tanong. Of course, unfortunately, nailabas na sa mga news breaks sa TV ngayong gabi ang atem sayo na sa restaurant. Alam na nila yun. My mother would be hysterical. Sabi niya, a capable agent and Axel's father is with them right now, giving support and telling them what to do. Wala silang haharapin kaibigan o kahit sinong kamag-anak and they would be coached what to say. Huwag ka mag-alala sa kanila. Marahan siyang tumango. So, right now, ang alam ng media ay nasa ospital ka at tinawid ang iyong buhay. But the family is withholding the information or your killer or killers will find you there. Wala pang nakakaalam na hawak natin ang mga hired gunman. Paano nyo naiitago ang mga ito sa local police or NBI? Curious na yan tanong. This time, ang tinatawag na mga itong chief ang sumagot. We're actually in collaboration with them in this case, but they thought we were just a private intelligence agency. We're what you could call a shadow NBI. Kasama na ang presidente ng Pilipinas ang nakakaalam ng tungkol sa totoong usefulness ng Black Bureau. That way, we will be able to operate without an encumbrance of red tape and other obvious worries that plague our government. Nakatitig siya rito habang nagpapaliwanag ito. I know you, don't I? Nasambit niya. Marahan itong umiti. My God, ikaw nga Enrico Ventura of Ventura Enterprises? Hindi nakapaniwalang sambit niya. Tumanga ito. Yes. And you're their chief? Yes, I'm a former PMA and former Marine. I used to be a field agent. Ngayong okay na ang chief ng Black Bureau. At may pamilya na ako at mga anak, hindi na ako madalas magpa-field. But,
Pilit niyang nire-reconcile ang matalino at batikang businessman na ito ay dating isang sundalo. I understand your confusion and amazement, ang sabi nito. Lahat ng elite agents ng Black Bureau ay may sariling buhay at ibang propesyon. Sa labas ng establishment na ito, both lives are significant, of course. Both lives make up the person. Ang professional sa labas ay ang professional na pisikal. Ang profesyon namin dito sa loob bilang elite agents ng Black Bureau ay ang aming paniniwala at conviction. Ang puso ng aming kaluluwa was what our former chief used to say. Walang kahit isa sa mga miyembro ng Black Bureau ang masasabing hindi alam ang kanilang ginagawa. Mas marahan ang tinig na sabi ni Agent Prof sa pagkatapos ng kanilang maiksing session ay sumama sa kanila si Axel sa meeting na yon. We're all here because we know it's our lives that brought us here and our personal experiences had helped us shape the abilities we can use to help people. Nang maging agents na kami, those abilities took direction. Mas marami na kami natutulungan kaysa nung nag-iisa pa kami. Never mind the corrupt system. Nakangising sabi ni Detective Blanco na duda niya ay hindi nitutunay ang pangalan sa loob sa propesyon. We're powerful enough and crafty enough that we still rock. Nagkanya-kanya na ang pagbibigay ng testament ang iba pang agents na nasa table habang isa-isa na lang ang hindi nakapagsalita. Si Axel. Nakatingin siya rito at nakikita niya ang pagkalito sa maganda nitong mukha. What are we doing? Tanong nito sa mga kasama. Ngumiti ang mga ito na parang may alam na lihim na hindi nito alam. Namutla ito at tarantang napatingin kay Enrico Ventura. We're recruiting him? Ang sabi nito. Lumalim ang ngiti ng mga ito. Bakit hindi? He's qualified. This is from the man who said, Axel, relax. We're not going to send him to the field. He'll be in-house. If he would decide to accept my proposition. Tumingin sa kanya ang lalaki. You saw what happened to Ken and we need someone who could help us save lives in the field with meds that are effective and safe. We've studied your work. We think you can help us. Paliwanag ni Mr. Ventura sa kanya. I'll think about it. Ang sagot niya. Hindi masama ang loob niya na nag-background check na siya ng mga ito. Mas ipinag-alala niya ang hayagang pagpuprotesta ni Axel. Please, take your time. Kapag handa ka na, call me and let's talk. Ask all the questions you want. I'll be ready. Sabi nitong pinuno ng grupo. Tumango naman siya. What happened in there? Tanong ni Trisha kay Axel habang magkasama sila sa locker room ng mga babaeng agents pagkatapos ng meeting at bago sila umuwi. Tumingin si Axel dito. Kailangan niya ng kaibigan ng mga sandali iyon pero na-realize din niya na ngayong may asawa na ito, hindi na niya ito pwedeng abalahin sa mga hindi normal na oras kagaya ng dati. Seth would be waiting for her at home. Kung wala pa ito sa headquarters at sinusundo ang asawa, it was almost midnight pa sa pregnant woman's bedtime. Why are you here? Paiwis na tanong niya. Hindi ba't bawal magpuyat ang mga buntis? I'm putting my special attention to this case. Matagal ko nang alam na plano siyang i-recruit ng Black Bureau. But you chose not to tell me. I didn't choose. I did the initial research for his personality profile and then I got pregnant and everything that wasn't priority was given to my team. I was only given updates and since the project wasn't always surfacing, I forgot about it until today. I thought you already knew he was going to be recruited. Kinakapatid mo siya, hindi ba? And naging pilya ang tinig nito. I can sense something else. Naginit ang sulok ng kanyang mga mata. He'll never be ready for someone like me, Trish. Nansambit niya. Nagulat ito. Paano ka nakasiguro? Alam nito ang mga grapes niya pagdating sa mga lalaki. I just know. He said he understood why I wanted to do this job. Pero mark my words, kapag exposed na siya sa mga misyong ginagawa ko, magbabago siya ng palagay. Give him time. Nansambit nito. If you think he's really worth it, pabagsak siyang umupo sa mahabang bench sa harap ng mga lockers. He's everything that I want him to be. I want him to remain that way. Ayokong guluhin ang buhay niya. Ang isip niya na mangyayari kapag pagbigyan ko itong kung ano man itong nararamdaman ko sa kanya. Umupo ito sa tabi niya at inakbayan siya. Ang yabang naman ito. Naalala mo ba yung mga sinasabi mo sa bawat agent na dumadaan na pinagdaaran mo ngayon? Mas excited ka pa sa kanila. You're always all for it and you're always happy when they're not me, Trisha. For all those times that I tried, laging hindi handa mong sino mang lalaking nakakarelasyon ko na makilala kung sino talaga ako. Kunting pahalata ko lang ng tunay na ako, they run away as if
from a house on fire. He didn't look like he wanted to run away kanina sa meeting. Tataka nitong sabi. In fact, parang naisulto pa siya nung nakita niyang ayaw mo ng ideya na i-recruit siya. Napangiti siya. Of course. Kung at sinabi niyang pag-iisipan niya pero sigurado na akong papayag siya. Tumingin si Rito. And it will be because of me and he wouldn't know what he would be putting himself into because of me. Para kung hindi niya ako kaya, Trisha. Sympathetic itong nakatingin sa kanya at nakikinig pero wala sa mukha nito ang pagsuko. Then, huwag mong sayangin yung effort ng tao. He's the first of them who really knows your secret and seems ready to really fight for you. Fight for him too. Nobody said it would be easy. Ako noon hirap na hirap no, but in the midst of it, I was sure I wanted Seth, that I love him. Ngumiti ito, nasa ngiting iyon ang panunodyo. At kung ako ang tatanungin, hindi ko pa nakitang nataranta ka ng ganyan sa isang lalaki. Ganyan ang pagkataranta po ngayon. Talaga ba nagdududa ka kapang siya na ang hinihintay mo? Nagprotesta ang damdamin niya and she knew that Trisha was only trying to convince her of what she really already knew. Hindi niya matitiis si Rafe. Not without a fight, she couldn't. Gaya ng pagkamaling ginawa niya noon. Naghihintay si Rafe nang lumabas sina Axel at Trish mula sa locker room. Nakatayo ito sa tabi ng dingding pero hindi nakasandal doon. Hindi relax. He looked tense and impatient. He looked tired too. May bahagyang pangingitim sa gilid ng mga mata nito at kailangan na itong mag-ahit. Of course, he still looked absolutely handsome. Pinanood dito ang paglapit nila. Ngumiti ito kay Trisha. Your husband just arrived. Ipinakilala siya sa akin ni Rourke. Sinusundo ka na yata niya. Maliwala sa mukha ni Trisha gaya ng nangyayari tuwing iniisip nitong mahal na asawa. Nagpaalam na ito sa kanila. Naiwan sila ni Rafe sa hallway. So, hindi ka pa pwedeng umuwi? Tanong niya rito. Hindi pa. Gotta keep the act. Nakausap ko na si Mami sa isang clean line. Sandali itong natigil na parang naasiwa pa ito. I only hear those words in spy movies. Umiti siya kahit nakadarama siya ng pait sa kanyang dibdib. So, okay na sila? They're very worried. Mabuti na lang at naroon si Ninong, keeping things in order. Ready ka na para bukas? Bumuntong hininga ito. I don't think I have a choice. Kung ganoon, dito ka matutulog. Actually, sabi ng chief nyo, pwede mo kong samahan to this place. They're going to send a trial. Muli itong napatigil. Yes, yun ang term nila. To make sure na hindi tayo masusundan ng kahit sino. Sabi niya, you know where to bring me. Doon sa safe ako at walang makakakilala sa akin habang kinakausap nila ang killer ko. So, sasamahan mo ko? Nasa tanong nito ang kainusentehan ng isang bata. Hindi lamang iyon kahit itinatago nito, nakikita niya ang pagkalito sa mga mata nito. He was taking his harder than he was showing. Okay, sabi niya. Tila nakahinga ito ng maluwag. Kotse ni Axel ang ginamit nila Rafe dahil hindi nito dala ang sasakyan nito patungo sa headquarters. Inuwi na iyon ng mga magulang nito mula sa parking lot ng restaurant. Tahimik sila sa biyahe. He looked so exhausted every time she looked at him. Nakatingin lamang ito sa labas ng bintana. Nakatulala. Malamang ay binabalikan nito ang mga nangyari pero salat na ngayon sa emosyon. Alam niya ang pagod ito. Rafe, pwede ka umidlip kung gusto mo. Traffic pa naman. Gigisingin kita pagdating natin doon. Marahan na niyang sabi. Sinulyapan siya nito at ngumiti. Sinandal nito ang ulo sa headset para pumikit. Naiparada niya ang sasakyan niya sa driveway ng bahay ni Rico. Tulog na ito. Pinatay niya ang engine ng kotse at naawang pinagmasdan niya ito sa ilaw lamang ng dashboard. The house's lights were alive. Palibhasa ay naletor na ni Rico ang mag-asawang caretaker ng bahay na yun na sina Aling Marie at Mang Larry. Matagal ang electronic ang gate at alam niyang maya-maya ay lalabas na sa front door. Sino man sa mag-asawa para salubungin siya. Pero habang wala pa ang mga ito, sinamantala niya ang sandali para pagmasdan ang nahihimbing na mukha ni Rafe. Hindi niya maiwasang ilagay ang kanyang sarili sa katayuan nito. Sanay ito sa pag-aaral at generally ay payapang buhay. Siguro para dito ay binaligtad ng mundo nito sa nakaraang 2 araw. He was only catching up with the horror of it when somebody else beside himself was hurt. Naalala niya ang ekspresyon sa mukha nito kaninang hindi pa tiyak ang kaligtasan ni Kenneth at naramdaman niyang parang may kamay na mahigpit na pumisil sa kanyang puso. Involuntaryong umabot ang kamay niya para haplusin ang pisngi nito
Pero noong lumabas sa nakabukas na front door ang bahay si Aling Marie, ang kamay na para sana sa pisngi ni Rafe ay naidantay niya sa balikat nito. Marahan niya itong niyugyog. Rafe! Bigla itong nagising, malagat ang mga mata at humihingal. Rafe? Ibinaling nito ang tingin sa kanya at nang makita siya ay huminga ito ng malalim at napapikit. I'm sorry, I didn't mean to. I dreamt about the shooting, ang sabi nito. Napahawak siya sa noon nito. Hinaplos iyon at naramdaman ang pamamasa nito sa pawis. Halika sa loob, iminom ka ng tubig, sabi niya rito, saka siya nagmamadaling bumaba ng sasakyan. Nakababa na sa driveway si Aling Marie. Miss Axel, magandang gabi. Masiglang bati ng masayahing babae kahit sigurado siyang naistorbo ang tulog nito. Handa na ang mga guest rooms at may pagkain sa kusina kung gusto niyong kumain. Initian niya ito habang bumababa naman si Rafe sa kabila ng kotse. Ako na ho ang bahala sa lahat, Aling Marie. Sige ho, magpahinga na uli kayo. Walang tanong o nagtatakang tingin na pumasok uli ang may edad na babae sa bahay. Sanay na ang mga ito na dumarating sila at umaalis sa bahay na yon. Although when they first came to care for the house, walang alam ang mga ito tungkol sa sekretong buhay ni Rico. Sa huli ay nagtapat na rin dito ang lalaki. Dating kalaro noon ni Rico ang nag-iisang anak ng mga ito noon sa squatters area. Wala nang kaibigang ayon ni Rico na nawalay dito. Nabitay sa Saudi nang hindi sinasadyang makapatay ng isang Arabo dahil sa self-defense. Pero nung matagpuan nito ang mag-asawa, ay binigyan ng trabaho bilang caretaker ng bahay na iyon sa Alabang. This is Rico's house. Sabi niya kay Rafe na makalapit ito sa kanya. Ginagamit ito ng Black Bureau bilang safe house. His wife knows his... Tumango ito. Natalie is Agent Dove. Dove, parang natulala na naman sabi nito. Field? Nag-hesitate siya sa pagsagot. Used to be, but she's not really agent material. Although magaling siyang mag-marksman, aksidente ang pagkaka-recruit niya sa Black Bureau. Nung time na yun, Rex was in danger. Walang nakapigil sa kanyang tumulong at ginamit namin ng codename na Dove as requisite sa coded communication sa field. Paliwanag niya habang magkatabi silang pumasok sa loob ng bahay. You must be hungry. Bahagya itong tumango kahit halata ang isip nito ay nasa una niyang sinabi. Rex was the former CEO of Ventura Enterprises, hindi ba? Late brother ni Enrico Ventura na chief nyo sa Black Bureau. Sinulyo pa niya ito at nagdesisyon siyang sapat na muna para dito ang Shockers for the moment. Yes and no. Let's talk about the details tomorrow. For now, kumain muna tayo at magpahinga. Nasa mga mata naman ito ang mga tanong na sumulyap ito sa kanya, pero nanatili itong tahimik. Napangiti siya ng pagdating sa kusina ay mainit na gatas ang hiningi nito at hindi kape. But he didn't notice, he was preoccupied with his thoughts. Nagtoast siya ng tinapay at kumain sila ng sandwich habang manaka-nakang nag-uusap. Mabilis ang ubos ang pagkain at maya-maya ay magkatabi na silang umakyat sa hagdan patungo sa inilaang silid para sa kanila. Tumigil sila sa pinto ng unang guest room. Lahat ng kailangan mo nasa cabinet sa banyo. You will find new clothes in the closet, a few things that you need to sleep. Lahat new and freshly laundered. Nakahanda ang bahay na ito lagi sa mga bisita. Tumango ito sa sinabi niya. Thanks, Axel. Nasa pintong yun yung lang ako ha, if you still need anything. Kumato ka lang kung kailangan mo ko. Kaswal niyang sabi rito sa kabila ng paglukso ng kanyang puso. Kaswal din itong tumango. I'll remember. Good night, Rafe. Sleep tight. Dito, mahina nitong tugon. Tinalikuran na niya ito. Nakasoksok ang mga kamay sa suot niyang sweater. Pumasok siya sa pinto ng guest room sa kanyang gagamitin habang conscious sa nakasunod nitong tingin. Nang nasa loob na siya at nakasandal sa likod ng pinto, hindi niya masabi ang kanyang gagawin kung tinawag nito ang kanyang pangalan. Kung hiniling nitong manatili siyang kasama nito. Para abalayan ng sarili, kumilos siya at naganda para sa pagtulog. Nang matapos sa banyo, naghanap siya ng patulog sa closet. She found a simple cotton nightshirt, new and freshly laundered, at isinuot niya yon. Nakakita rin siya ng disposable underwear. The house had guest rooms specific for both men and women, at nasain siya, obviously, sa pambabae. Thank God for the body powder in the vanity. Hindi siya nakakatulog ng hindi muna napupulbo. If said sleep was an ordinary sleep to rest kind of sleep, hindi yung idlip sa misyon. Nahiga na siya sa kama. Pinatay niya ang ilaw sa lampshade
at hinintay niya mag-adjust ang kanyang mga mata sa dilim. Saka siya tumulala sa kisame. She couldn't stop thinking about Rafe, that he was just in the other room. Hindi niya mapigilan ang sarili na imagine niyang yakap siya ng mga bisig nito habang natutulog sa malaking kamang iyon. Gusto niyang batukan ang sarili dahil hindi niya kailanman maramdamang maghanap ng katabi sa kama. She had always been more attractive to minds that physically, she figured a man with brains would accept her more readily than a man with brains. Mas madali ring makuha ng isang matalinong lalaki ang kanyang loob kaysa ng isang may tsurang lalaki. Unfortunately, in her experience, both turned out to be wanting. Si Rafi kasi ang nagpasimuno. Naalala ito ang unang-unang lalaking hindi naman niya matatawag na naging boyfriend niya ay nang iwan sa kanya. As if every move she made would hurt him. Konting masasakit na salitang maisigaw niya na trauma na ito. Didn't he understand that she was just confused and had a massive hangover? He could study the most complex chemical chain pero hindi nito maunawaan ang simpleng kabirduhan ng mga babae. Naiinis na pinalo niya ang kanyang unan, inayos ang hugis niyon bago muling ibinagsak ang kanyang ulo roon. Pero alam niyang na pagbubuntunan lang niya ang unan. She wanted something else entirely and since she could not have it, hayun siya at nagmamarakulyo. She wanted to be with him. She wanted to pick his thoughts about what happened today. Ask him about his feelings about everything. Ask him about Bibi and what he knew thought about her. Hindi yung mundane nitong sinabi kanina nasa restroom sila sa headquarters. She wanted to be with him. It didn't feel right that he was that close and they weren't together. Namalaya na lamang niya na bumangon siya at naglakad para buksan ang pinto ng kwarto. Pero bumukas iyon bago pa niya mahawakan ang seradura. Si Rafe ang naroon.